Prosti, pokpok. Mga katawagang palagiang iniuugnay sa mga babaeng nagbibigay ng panandaliang aliw at tumutugon sa tawag ng laman at pagnanasa ng mga kalalakihan na ang kapalit ay pera o di kaya ay proteksyon. Sa ganitong eksena at tagpo, umiikot ang istorya ng buhay ni Rachab. Isang prosti na nagligtas sa noon ay maliit na bayan ng Israel at isa sa mga naging dahilan kung bakit naitatag ang kaharian at naging bansa ito hanggang sa kasalukuyan. Paano maging bayani ang minsan na nooy binansagan bilang isang bayaran? At bakit si Rachab ang naging kasangkapan ng Diyos upang maging matagumpay ang kanyang piniling bansa? Ang bayan ng Israel, ating alamin. Canaan, may isang lugar doon na kung tawagin ay kaharian ng Jericho. Dito, matatagpuan ang mga babaeng namumuhay bilang mga prosti. Trabaho na kung saan ang mga babae doon ay nagbibigay aliw sa mga parokyanong nagdadaan at mga manlalakbay na nagmumula pa sa pinakamalalayong lugar. Isa sa mga ito, si Rachab. Si Rachab ayon sa salaysay ng Biblia na mababasa natin sa libro ni Joshua Kabanata 2 ay inilalarawan bilang isang Kananitang prosti na nakadaupang palad ng 2 espiyang pinadala ni Propeta Joshua upang magmanman at magtiktik sa kaharian ng Jericho. Ayon sa Biblia, narinig at nabalitaan ni Rachab ang mga pangyayari na kung saan tinalo at pinabagsak ng bansang Israel ang ilan sa malalakas na kaharian sa paligid ng Canaan. Nabalitaan din ni Rachab ang ginawa ng Israel na pagtawid sa pinatuyong ilog ng Nilo upang makatawid sila at makaligtas sa mga humahabol na kawal ng bansang Ehipto sa pamamagitan ng tulong ng kanilang Diyos na si Yahweh. Si Rachab ay isang matalino at tusong babae, kung kaya't nung napansin niya ang 2 tao na hindi pamilyar at dayo sa lugar na nagmamasid-masid at pasimpleng sinusuri ang mga kaharian ng Jericho, ay agad niyang nabatid na ang mga ito ay espiya na sugo mula sa Israel. Ayon pa sa aklat ni Joshua, sinabi ng Diyos na si Yahweh na ibinigay niya ang lugar ng kaharian ng Jericho, pero may malaking problema. Ang Jericho ay napapalibutan ng matataas at matitibay na pader at hindi ganun kadali ang pabagsakin ito dahil ang lugar ay kilalang kaharian bilang isang kaharian na may matibay na pundasyon at mga pader at wala pa ni isang kaharian ang matagumpay na nakasakop dito. Sa pagmamasid ng 2 tiktik, nakilala nila ang babaeng bayaran na si Rachab. Ang pagiging prosti ayon sa paniniwala ng simbahan ay isang gawaing immoral at hindi katanggap-tanggap sa mata ng Diyos at mababa ang moral na pagtingin ng lipunan sa ganitong uri ng trabaho. At dahil nga dayo sa lugar, nakarating sa pamunuan ng Jericho ang balitang may 2 tao ang nag-i-espiya. Agad na nagpadala ng mga kawal ang hari ng Jericho upang sila ay hulihin. Batid ng mga kawal na si Rachab ang namataang kausap ng mga ito, kung kaya't sumugod sila sa kanyang tahanan at hinalughog ang mga lugar na posibleng pinagtaguan ng mga banyaga, ngunit bigo silang makita. Sinabi ni Rachab na nakita niya ang mga dayo at pinatuloy sa kanyang tahanan, subalit agad ding umalis bago magsara ang pintuang bahay o gate ng kaharian nung gabi ring iyon. Sinabi niya rin na hindi niya batid kung sino ang mga iyon at kung taga saan at kung ano ang pakay sa kanilang lugar. Sinabi pa niya na ang 2 dayo ay tumakas patungong kaparangan
at pinag-utos niya na habulin ang mga ito at sundan upang mahuli. Agad na sumunod ang mga kawal at tumungo sa direksyong itinuro ni Rachab. Lingid sa kaalaman ng mga kawal, itinago ni Rachab ang 2 espiya sa bungkos ng mga dayami at trigo na kung saan ay hindi ito basta-basta makikita. Nang makalayo na ang mga humuhuli sa kanila, agad niyang pinaakyat sa tuktok ng kanyang tahanan ang 2 at sinabi, "Aking nababatid na ibinigay sa inyo ng inyong Diyos ang buong kaharian ng Jericho. At kami ay nababalutan ng takot at pangamba nang mabalitaan namin kung paanong nilipol nyo kasama ang inyong Diyos ang mga kaharian sa paligid. Batid ko rin na ang inyong Diyos ay ang makapangyarihang Diyos sa lahat, kung kaya't pinahintulutan niya kayong makaalis sa bansang Ehipto at tumawid sa ilog Nilo. Nabalitaan naming pinatuyo ng inyong Diyos ang ilog Nilo upang kayo ay makatawid at pagkatapos ay muling pinag-isa upang pigilan ang tangkang paghabol sa inyo ng mga taga-Ehipto at sila ay mga nalunod. Ginapi niyo rin ang malalakas na puwersa ng mga kaharian ng Amoreo. Ang inyong Diyos ay siyang tunay na Diyos sa langit at lupa, kung kaya't kayo ay naparito upang magsaliksik at mangespiya. Tuluyan ngang ibibigay sa inyo ng inyong Diyos ang aming lungsod." Nakiusap siya sa 2 na kung maaari, sa oras na dumating na ang pagkawasak ng lugar, siya at ang kanyang sambahayan ay iligtas. Sa sinabing iyon ni Rachab, ay nagbitaw ng pangako ang 2 at sinabi, "Sa ngalan ng aming dakilang Diyos na si Yahweh, walang darating na kapahamakan sa iyo at sa iyong sambahayan sa oras na dumating ang araw ng pagkawasak ng lugar na ito." Matapos marinig ang binitawang pangako ng mga espiya, pinatakas ni Rachab ang mga ito sa pamamagitan ng lubid at pinadaan sa dungawan ng kaharian sa gilid ng mga pader. Pagkatapos ay kanyang sinabi na magtago sila sa mga bundok ng 3 araw hanggang makabalik ang mga taong nagtatangkang humuli sa kanila. Subalit bago tuluyang makaalis ang mga espiya, inutos ng mga ito kay Rachab na maglagay ng kulay pula na tali sa bintana ng kanyang tahanan bilang palatandaan. Ipunin niya lahat ng kanyang mga kamag-anakan sa loob ng kanyang tahanan sa oras na dumating ang araw ng kanilang pagsalakay. Sa mga sumunod na mga kaganapan, dumating na ang itinakdang araw ni Yahweh sa mga Israel upang sumalakay sa kaharian ng Jericho. Dito ipinaramdam ng Diyos na si Yahweh ang kanyang kapangyarihan sa mga taga-Jericho nang pabagsakin ng mga Israel ang mga pundasyon at pader ng kaharian sa pamamagitan lamang ng mga pinagsama-samang tunog ng tambol, trumpeta at hiyawan ng mga Israelitang nagbibigay papuri sa Panginoon. Nagkaroon ng sobrang malakas na lindol na dahilan ng pagguho ng mga pader. Ang buong sambahayan ni Rachab nang maganap ang pagkawasak ay nagtipon-tipon sa kanyang munting tahanan ay nailigtas dahil sa pagsunod sa bilin ng 2 espiya na maglagay ng pulang tali sa kanyang bintana upang hindi madamay. Sa mga sumunod na kabanata ng istorya sa Biblia, mababasa na si Rachab kasama ang kanyang mga mahal sa buhay ay namuhay katuwang ng mga Israelita. Sa paglipas ng panahon, si Rachab na dati ay isang prosti ay naging asawa ni Salmon at naging kalololoan ni Haring David. At naging kalolololoan naman ni Hesukristo dahil sa salin lahi. Iyan ay base na rin sa genealogy at family tree ni Jesus na nakabase sa mga nakasaad sa banal na aklat ng Biblia. Ano ang aral na natutunan mo, kapatid?
Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayong araw ay paki-comment naman kapatid. Huwag kalimutang mag-like and share.